Nagpaalam si Samuel upang magpunta sa lugar kung saan nawala si Eric. Agad naman siyang pinayagan ni Marian at ng triplets dahil ipinangako niyang ibabalik niya sa mga ito si Eric. Hindi naman tumitigil ang mga rescuer at coast guard sa paghahanap kay Eric. Napakaraming professional divers din ang dumating upang sisirin ang kailiman ng karagatan. Sina Jaime at Reggie naman ay nasa karatig na lugar na naghahanap kay Eric. Lahat ng mga gilid-gilid ay tiningnan na nila dahil umaasa sila na doon nila makikita si Eric. Dumating din si Samuel sa lugar at agad na pinuntahan ang kinaroroonan ni Jaime at Reggie. Nakilala naman siya ng mga tauhan ni Eric kaya dinala siya sa kinaroroonan ni Jaime at Reggie. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Lim. Salamat din sa pagpunta mo rito upang tulungan kami sa paghahanap sa aking anak. Wika ni Jaime. Kinamayan din niya si Samuel at niyaka pa. Ganon din si Reggie. Nakipagkamay din siya sa lalaki at nakipagbanggaan pa ng braso sa kanya. Magkasing edad din sila ni Samuel kaya hindi sila nagkailangan na dalawa. Tito, bumalik ka na sa Maynila at bantayan ang pamilya mo doon. Mas kailangan ka nila doon dito. Kami na ang bahalang maghanap dito. Pakiusap ni Samuel kay Jaime. Naawa din siya sa matanda dahil hirap na ito na maglakad sa kagubatan. Siya nga naman, Dad. Bumalik ka na sa Maynila. Kami na ang bahalang maghanap kay Bayaw. Segunda naman na Reggie. Pumayag din si Jaime na bumalik na sa Maynila. Malaki din ang tiwala niya sa kapatid ni Marian dahil narinig na niya ang pangalan nito noon sa Malaysia. Hindi rin niya inakala na kapatid pala ito ng kanyang manugang. Sige, mag-iingat kayo dito at umuwi kayong lahat na kumpleto. Bilin niya sa mga ito bago siya sumama kay Lito pabalik ng Maynila. Muling nagpatuloy sa paghahanap si Reggie kasama si Samuel at ang mga tauhan nito. Nasa isang masukal na bahagi sila ng gubat at nagbabaka sakali silang doon sumuot sa Eric. Boss! Boss! Mabilis na napalingon sina Samuel at Reggie dahil sa pagtawag ng isa sa mga tauhan nila. Ano yun? Tanong ni Samuel sa tauhan. Boss, may mga patak ng dugo dito. Wika ng lalaki kaya mabilis silang lumapit sa lugar. Kitang-kita din nila ang mga patak ng dugo sa may ugat ng malaking puno. Hinawakan pa ni Samuel ang dugo at inamoy niya ito. Positive. Nanggaling nga dito si Del Rio. Baka kagabi pa ang dugo na ito kaya mabaho na. Doon tayo. Mag-iingat kayo dahil baka may mga kalaban sa paligid. Hindi aalis si Del Rio dito kung walang kumuha sa kanya. Kaya kailangan niyo maghanda. Magdoble ingat din kayo dahil nandito tayo sa gubat. Tingnan din ninyong maigi ang mga dinadaanan niyo, baka may mga trap ang kalaban sa paligid at madali kayo. Wika ni Samuel. Alam na alam din niya ang galawan ng mga rebelde sa bundok dahil madalas siyang makipaglaban sa mga kabundukan ng Malaysia. Pare, anong ibig mo sabihin? Ginawang bihag sa Eric? Tanong ni Reggie sa lalaki. 100% sure, pare. May kumuha sa kanya dito. Tingnan mo mga dahon. Halos lahat ay nadurog sa parteng iyon. Ibig sabihin, may mga taong dumaan sa parte na iyan kaya ganyan kapino ang mga tuyong dahon. Tugon niya habang nakaturo sa isang gilid ang kanyang daliri. Salamat pare. Buti na lang at tumating ka. Hindi kami magkakaroon ng clue sa mga ganyan kung hindi mo sinabi. Saad na Reggie. Umanga din siya sa kakayahan ni Samuel dahil napakagaling nito sa pag-oobserba sa paligid. Tayo na, baka kung ano nang ginagawa nila kay Del Rio. Hindi siya dapat na magtagal sa kamay ng mga kumuha sa kanya. Baka hindi na rin kaya ng lakas niya ang trauma na tinamo ng kanyang katawan. Wika ni Samuel. Saka siya na unang naglakad patungo sa sinasabi niyang dinaanan ng mga kumuha kay Eric. Boss, anong gagawin natin sa bihag? Buhusan niyo ng tubig para magising. Ang laki na kasalanan sa akin ng demonyo na iyan. Pinatay niya ang kaisa-isa kong anak. Hindi pa siya naawa dahil kinatay niya na parang hayop ang anak ko. Nakakatakot nga ang taong yan, boss. Kitang-kita ko kung paano niya pinaghiwa-walay ang katawan ni Madam Bianca. Kaya, mabilis akong tumakas sa yate at mas pinili kong lumangoy paalis doon upang makarating din dito sa iyo. Bilisan na ninyo gumalaw dahil nangangatid na ang mga kamay ko na gawin din sa lalaking yan ang ginawa niya sa aking anak. Biglang nagising si Eric mula sa malalim na pagkakahimbing dahil sa tubig na biglang bumuhos sa kanyang katawan. Nakaramdam din siya ng panghapdi sa kanyang likod at tagiliran.
Alam niyang sugat ang masakit na iyon sa kanyang katawan, kaya iniisip niyang mabuti kung saan niya nakuha ang sugat na iyon. Gumalaw din siya ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan hanggang sa magbalik sa kanya ang mga alaala. Nagulat din si Eric dahil ngayon niya napagtanto na hindi isang panaginip ang naririnig niya kanina lang. Totoo lahat na iyon na mga narinig niya at tila pamilyar din sa kanya ang boses ng lalaki. Nalaman din niya na nasa panganib ang kanyang buhay sa sandaling iyon. Iniisip din niya kung paano siya nakarating sa lugar na iyon hanggang sa muling bumalik ang kanyang alaala. Hahawak na lang sana si Eric sa ibinabang hagdan ni Mike mula sa helicopter nang biglang sumabog ang yate. Dahil sa malakas na impact ng bomba na sumabog sa loob ng cabin, ay tumalsik si Eric at nahulog sa pinakagilid ng papataob na yate. Pinilit pang hawakan ni Eric ang lubid ngunit tumaob na ang yate at pumailalim pa siya, habang mabilis itong bumubulusok paibaba sa kailaliman ng tubig dagat. Sinikap ni Eric na makaalis mula sa ilalim ng yate. Hinuwakan niyang mabuti ang railings ng yate at buong lakas siyang lumabas mula sa ilalim nito kaya nakalangoy siyang palayo sa lumulubog na yate. Nadilaan din ng apoy ang kanyang likod sa pagsabog at nasunog ang kanyang balat sa likod. Kahit mahapdi ang kanyang sugat dahil sa tubig alat, ay ipinagpatuloy pa rin niya ang paglangoy. Magaling siya sa larangan ng paglangoy at pagsisid sa kailaliman ng dagat kaya ginamit niya ang kanyang kaalaman upang iligtas ang kanyang buhay. Hindi siya tumigil sa paglangoy hanggat hindi niya nararating ang natatanaw niyang bundok. Doon siya sa gilid ng batuhan napadpad. Halos panawan na siya ng ulat dahil sa pagod. Ngunit pinilit pa rin niyang makaalis sa batuhan na iyon. Pumasok siya sa kagubatan at doon nagpahinga. Ngunit bigla na lamang siyang pinalo sa batok ng kung sino kaya tuluyan siyang nawala ng malay tao. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Eric dahil sa lamig ng tubig na ibinuhos sa kanyang hubad na katawan. Hindi rin siya makagalaw dahil nakatali siya sa isang silya. Ilang beses din siyang kumurap-kurap upang makita ang mga tao sa kanyang paligid. Naririnig kasi niya na marami nag-uusap sa kanyang paligid at meron pang tumatawa. "Ano, Del Rio? Kaya pa ba? Nasaan ang tapang mo ngayon?" Galit na tanong sa kanya na isang lalaki. Parang narinig na rin niya ang boses nito ngunit hindi niya maalala kung saan at kanino niya ito narinig. Muli pa siyang pumikit at muling dumilat upang makita niya ng malinaw ang mukha ng nagsasalita. Hanggang sa unti-unti na nga niyang naaninag ang mukha ng mga tao sa kanyang harapan. "Ano, Del Rio? Nakikita mo na ako?" Galit pa rin na tanong sa kanya ng lalaki. Napaisbid naman si Eric dahil sa lalaki. Hindi rin niya inakala na isa pala ito sa kanyang mga kalaban. "Mr. Galvez, hindi ko alam na isa ka rin pala sa mga taong naghahangad sa akin trono." "Kahit anong gawin mo, Mr. Galvez, hindi mo pa rin makukuha ang sa akin," wika ni Eric kasabay ng malutong niyang halakhak. "Walang hiya ka!" Galit na galit naman na sigaw ni Mr. Galvez sa kanya. Saka siya binigyan ng malakas na sapak sa muka. "Yan lang ba ang kaya mong gawin sa akin, Mr. Fatty Old Man?" Pauyam na tanong ni Eric. Tinawag na rin niya itong Fatty Old Man upang ilabas lahat ng saloobin nito at malaman niya kung ano ang tunay na motibo ng lalaki sa pagbihag sa kanya. "How dare you call me that way?" Galit na tugon ng lalaki kay Eric. Bigla din siyang namula dahil sa galit niya kay Eric. Umigkas din ang kanyang kamao sa mukha ni Eric at binigyan niya ito ng suntok na magkakasunod. "You bastard! Kung alam ko lang na ikaw lang palang papatay sa anak ko, sana noon palang pinatay na kitang demonyo ka. Kung hindi lang nakausap sa akin sa Bianca ng ilang beses na huwag kang papatayin dahil mahal ka niya. Sana noon pa'y matagal na kitang ipinapatay na gago ka. At sana noon pa, ako naluklok sa tonong dapat ay para sa akin. Hindi sa isang bastardo na katulad mo lang na dapat namumuno sa Dark Skies. Dahil hindi ka naman totoong apo ni Juancho Albert. Ang daming ipinuhunan ng ama ko para mapaunlad ang Dark Skies pero ikaw lang palang makikinabang. Isang bastardo na nagbukang tao dahil sa yaman na ipinamana sa iyo ni Natasha na dapat sa akin at sa anak ko napunta. Papatayin kitang demonyo ka, kagaya ng ginawa mong pagpatay sa anak ko. Ipaparanas ko din sa iyo ang sakit ng unti-unting pagkamatay. Dahil uutay-utayin ko ang mga laman mo hanggang sa bawian ka ng buhay." Galit na wika ng matanda.
Muli pa niyang sinuntok ang mukha ni Eric hanggang sa dumugo na ang ilong nito at pumutok na rin ang labi. Halos hindi na rin huminga ang matandang mataba sa pagsasalita dahil sa galit nito kay Eric. Pulang-pula na rin ang kanyang buong katawan dahil sa paglalabas nito ng kanyang saloobin at kinikimkim na galit sa kanyang dibdib. Napakatagal na panahon din siyang umasa na mapapasa kanya ang Dark Skies na dating kinabilangan ng kanyang ama. Isang mafia ang kanyang ama at isa ito sa bumuo ng Dark Skies na dating pinamunuan ni Don Juancho Albert na ama ni Natasha Albert. Maliit pa siya ay iminulat na siya ng ama niya na siya ang dapat mamuno ng Dark Skies pagdating ng panahon. Minsan din niyang binalak na ligawan si Natasha noong araw ngunit ayaw sa kanya ni Natasha dahil hindi siya kagandahang lalaki. Ilang beses din niyang tinangkang lapitan noon si Natasha ngunit hindi niya nagawa dahil nahihiya siya sa kanyang panlabas na anyo. Lalo ding nainis ang lalaki kay Eric dahil sa mga naalala. Pakiramdam niya ay sinarili lahat ni Eric ang pagsalo ng lahat ng biyaya ng Diyos dahil nasa kanya na ang lahat, pati ang magandang kaanyuan. Hindi naman umimik si Eric at pinakinggan lang ang bawat sasabihin sa kanya ng lalaking bundat na nasa harapan niya. Taniis din niya ang sakit ng pananakit nito sa kanya. Palihim din niyang iginala ang kanyang paningin upang malaman kung nasaan siya. Wala ka nang magagawa, Del Rio, dahil hindi ka na makakaalis sa lugar na ito. Dito ka na maaagnas at mabubulok nang walang kalaban-laban. Hindi ka rin matatagpuan dito ng mga tauhan dahil nandoon silang lahat sa dagat at naghahanap sa iyo. Sino nga ba mag-aakala na dito ka sa gubat napadpad? Sa dagat ka huling nakita. Panguyam sa kanya ng lalaki. Huwag kang pakasisiguro, Mr. Galvez. Matatalino ang mga tauhan ko. Baka magulat ka na lang dahil nandito na sila at gagawin ka nilang lechon. Tugon ni Eric na lalong ikinagalit ng matanda. Baka ikaw ang gawin ko, lechon bastardo. Huwag mo ko subukan, Del Rio, dahil nandito ka sa teritoryo ko. Pwede kong gawin sa'yo lahat ng gusto ko. Wika ng matanda at kinuha din niya isang kahoy at ipinalo sa mga paa ni Eric. Ilang beses din niya itong ginawa bago nagpahinga. Hindi naman nagsalita si Eric at tiniis lang niya ang bawat sakit na nararamdaman niya. Mas lalo namang nagalit ang matanda dahil hindi nararamdaman ni Eric ang mga ginagawa nito. Ano ka ba, Del Rio? Naging bakal na din ba ang katawan mo at hindi mo malang nararamdaman ang sakit ng mga ginawa ko sa'yo? Tanong ni Mr. Galvez. Pinahi din niya ang kanyang pawis dahil sa pagod niya sa ginawa niyang pananakit kay Eric. Ang bilis mo namang mapagod, Mr. Fatty Old Man. Magbawas ka kasi ng timbang para hindi ka mabilis singalin. Nasobrahan ka na kasi ng kain kaya ganyan ka lang ang tiyan mo. Hulaan ko kung ano laman yan. Siguro, ikaw ang taga-ubos ng mga tira-tirahan ng mga customers sa restaurant mo, no? Sabay halakak pa niya na lalong ikinagalit ng matanda sa kanya. Halos panawan na ako ng ulirat dahil sa ginagawa sa akin na panto-torture ni Mr. Galvez. Pero hindi ako nagpakita ng anumang takot sa kanya. Tinanggap ko din ang lahat ng sakit ng bawat hataw niya sa katawan ko. Gusto kong ituring ang lahat ng sakit na ito bilang pagtubo sa aking sarili sa mga kasalanan na ginawa ko. Naging malupit ako at inaamin ko iyon pero sa mga taong may pagkakasala lamang sa akin at sa aking pamilya. Ganoon din sa mga traidor, sa mga negosyo ko at sa grupo. Bilang isang leader ng Dark Skies, kailangan kong gawin ang nararapat para sa aking nasasakupan. Paano nila ako katatakutan kung hindi ko ipapakita sa kanila ang kalupitan sa mga may kasalanan? Nasa batas ng aming samahan, ang pagpaparusa at lahat ng ginagawa ko ay naaayon sa batas namin. Magmula ng araw na pumasok ako sa Dark Skies ay naging ibang tao na din ako. Sa harapan lamang ng pamilya ko at mga kaibigan ako muling nagiging tao. Ngunit biglang nagbago ang lahat noong nakita ko ang mga larawan ni Marian kasama ang aking anak na panganay na si Heidi. Sa tuwing magpapadala si nanay ng picture ni Heidi ay lagi kong hinahanap ang mukha ni Marian sa mga iyon. May pinili pa nga ako mga pictures nila at ipina-frame ko. Saka ko ginawang display sa room ko at library ko sa Paris. Umuwi din ako dito sa Pilipinas ng palihim para lang makita ko sa personal si Marian. Lihim ko din siyang pinabantayan sa mga tauhan ko upang makasiguro ako na walang sino mang lalaki ang makakalapit sa kanya.
May mga kaibigan siya mga lalaki ngunit lahat ng iyon ay mga tauhan ko. Hindi alam ni Marian na mga scholar ko ang mga iyon at nagtatrabaho sila sa mga negosyo ko, kagaya ng hotel at restaurant. May mga grocery store din ako at mga butika at ang mga garment factory, etc. May mansyon ako na tinitirhan kapag nandito ako sa Pilipinas. Doon ko rin itinatago ang iba pang larawan ni Marian. May mga kuha pa nga siya na naka-two-piece noong nag-outing sila ng mga kaibigan niya. Palihim na kinukuhanan ng picture si Marian ng mga tauhan ko at ipinapadala naman nila sa akin. 4 na taon din ako nagtiis bago ako muling bumalik sa villa. Gustuhin ko man noon na umuwi ngunit hindi ko ginawa dahil natatakot ako sa sarili ko. Natatakot ako na baka magalaw ko siya nang wala sa oras kapag malapit ako sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang graduation day. Palihim pa akong pumunta sa university upang makita lamang siya na umaakit sa stage upang tanggapin ang kanyang diploma at iba pang mga award. Proud na proud din ako sa kanya ng mga sandaling iyon. Nagpasya na din ako umuwi sa villa upang makilala siya ng personal. Bawat araw na magkasama kami sa iisang bubong ay iba yung pahirap sa akin. Lagi kasi niyang ginigising ang aking body, kaya parang pinatensya iyon sa akin. Nagselos pa ako sa co-teacher niya at sinaktan ko ang lalaki. Yun din ang araw na kinuha ko ang virginity ni Marian dahil gusto kong markahan na siya bilang pag-aari ko. Ang akala ko noon ay mahihirapan akong paamuhin siya ngunit sa umpisa lang pala. Dahil mabilis naman siyang nahulog sa akin na ikinatuwa naman ang puso ko. Magmula din ang unang gabi namin ni Marian ay nagbago din ako. Dahil pakiramdam ko muli akong naging tao. Tao na may pakiramdam at nag-aalala sa aking kapwa. Si Marian ang dahilan ng unti-unti kong pagbabago. Ngunit hindi pa noon naaayon ng panahon para sa aming pag-ibig. Nasa panahon ako noon ng pakikipaglaban para sa aking trono. Lahat ng mga naghahangad sa aking trono ay gusto akong patayin, maging ang babae na napili kong mahalin at pakakasalan bago sumapit ng ika-35th kong kaarawan. Napakarami ding mga babae ang bigla na lang nagsusulputan at gusto akong masilo. Ngunit alam kong mga espiya iyon ng aking mga kalaban upang alamin kung sino ang babaeng nakabihag sa aking puso. Kinailangan kong itago si Marian upang hindi siya mapahamak dahil siya ang target ng mga kalaban ko noon. Gusto nilang patayin ang babaeng nagmamay-ari ng puso ko at magiging ina ng magiging anak ko. Isa si Bianca sa mga babaeng walang sawang nagpapakita ng motibo sa akin. Alam kong mahal ako ni Bianca ngunit hindi ko siya mahal. May ilang beses din kami nag-sex na Bianca sa tuwing nasa New York ako. Siya ang pumupunta sa suite ko at papaligayahin ako pero wala kami naging relasyon na dalawa. Nang malaman kong may nagpapaimbestiga sa akin upang malaman ko sino ang babaeng kinahuhumalingan ko, naisip kong hayaan na muna si Bianca na tumira sa villa upang siyang isipin ng mga kalaban ko na babaeng pakakasalan ko. Hinayaan ko din si Bianca na ipakilala ang kanyang sarili na fiancé ko. Alam kong nasaktan ng husto si Marian ng sandaling iyon pero yun lang ang pinakamabuting gawin ng panahon na iyon. Kailangan maging ligtas siya. Ngunit hindi ko inakala na ang pagtira ni Bianca sa villa ang magiging dahilan ng pag-alis ni Marian. Iniwan ako ng babaeng pinakamamahal ko at pinagtaguan ako ng mahabang panahon. Para akong namatay ng mga sandaling iyon nang malaman kong wala na siya sa bahay ko. Ipinahanap ko siya at nagbayad ng malaki upang mahanap lamang siya at muling maibalik siya sa piling ko. Ngunit hindi ko siya natagpuan at wala ding makapagsabi sa akin kung nasaan si Marian. Hanggang sa makita ko siya sa isang island na may kasamang lalaki at inakala ko pang mga anak nila ang triplets. Para akong sasabog sa galit ng panahon na iyon dahil sa pag-aakalang nag-asawa na ng iba ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Ngunit nang malaman ko na mga anak ko ang triplets ay kinuha ko sila sa kanilang ina sa pag-aakalang asawa ni Marian, si Samuel. Kung hindi pa ako binugbog ni Samuel at sabihin sa akin na magkapatid silang dalawa, malamang hindi kami nabuo na 5. Napakagago ko sa bagay na iyon. Mas pinapairal ko ang selos ko kaysa sa pag-alam ng katotohanan. Parang gusto ko rin bugbugin ang sarili ko ng mga sandaling iyon. Dahil sa akin kaya muntik na ring mamatay si Marian sa sobrang kalungkutan. Kaya nang suntukin ako ni Marian dahil natuklasan niya na kasal na kaming dalawa ay hinayaan ko lang. Kulang pa nga ang sakit ng pagsuntok niya sa akin sa lahat ng mga ipinalasap ko sa kanya noon.
Nagkaayos din kaming dalawa at masaya na sanang nagsasama ngunit nakidnap naman ang aming mga anak. Muntik pang mamatay ang aking asawa dahil sa mga tama niya ng bala. Dahil sa galit ko kaya isinumpa ko na papatayin ko lahat ng taong may kinalaman sa nangyari sa aking pamilya. Ngayon, alam kong nasa ligtas na silang kalagayan. Masaya na ako na natupad kong ipinangako ko kay Maria na ibabalik ko sa kanya ang mga anak ko. Ang mga anak namin, kahit buhay ko ang maging kapalit. Ngayon heto na ako at pinagbabayaran ang lahat ng kalupitan na ginawa ko sa aking kapwa. Mamamatay man ako ngayon na hindi na nasisilayan ang aking mga mahal sa buhay, sigurado naman na ako na magiging tahimik na sila at wala namang gugulo sa kanila dahil natapos ko na ang misyon ko. Kasal na ako sa babaeng minamahal ko at meron din akong mga tagapagmana. Muli kong naramdaman ang malamig na tubig na bumuhos sa aking katawan. Ginigising na naman ako ng mga demonyo na bumihag sa akin. Del Rio, gising! Malakas na sigaw sa akin na matandang bundat na traidor. Hindi ko talaga inakala na siya ang pinakamahigpit kong kaaway. Napakagaling niyang magbalat kayo. Pati ang anak niyang baliw ay hindi ko man lang nalaman ang kanilang ugnayan. Akala ko ba tapos ka na sa akin, Fatty Old Man? Pagod na kanina, di ba? Pauyam na tanong ko, kahit nanghihina na ako at halos hindi na rin makakita dahil sa pamamaga ng aking mga mata. Pero pinilit ko pa rin na aninagin ang mukha ng matandang hukluban. Huwag kang mainip, Del Rio. Papatayin naman kita. Pero kailangan mo munang pirmahan lahat ng mga papeles na ito upang mapasa akin na lahat ng meron ka. Tugon niya sa akin. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Talagang ang dark skies at ang kayamanan na minana ko kay Mommy Natasha ang gusto niya. Ang tanda-tanda na niya upang hangarin pa ang lahat ng iyon. Saan niya naman kaya ilalagay ang lahat ng yaman ng Albert? Ilang taon na lang ay lilisanin na rin niya ang mundo dahil matanda na siya at may mga sakit pa. Kawawa ka naman, Fatty Old Man. Huli ka na sa balita dahil wala na sa pangalan ko ang mga yaman na inaasam-asam mo. Dahil naisalin ko na lahat sa pangalan ng mga anak ko ang lahat. Pirmahan ko man o hindi ang papel na yan ay hindi mo na rin makukuha pa kapag namatay ako. May asawa din akong hahalili sa posisyon ko habang hindi pa handa ang tagapagmana ko. Nakakatawa. Umabot ka na lang sa katandaan sa paghahangad ng yaman ng mga Alberts pero hindi mo pa rin makuha. Natatawang sagot ko sa animal na matandang bundat na nasa harapan ko. Muli na naman niya akong hinataw ng kahoy na hawak niya. Ramdam na ramdam ko ang sakit sa bawat pagdapo ng mga paghahataw niya sa akin kaya tanging dasal na lang ang alam kong makatutulong sa akin ngayon. Panginoon ko, kung hindi man ako palari na makaalis ng buhay sa lugar na ito, sana'y gabayan mo ang aking mga pamilya at tulungan mo silang mahanap sa puso nila na tanggapin ng maluwag ang aking pagkawala sa buhay nila. Ikaw na din ang bahalang umalalay sa aking asawa upang maalagaan at magabayan niya ang aming mga anak sa kanilang paglaki. Nagpapasalamat din ako sa iyo, Panginoon ko, dahil hinayaan mong marinig ko rin ang pagtawag sa aking daddy ng mga anak ko. Nararanasan kong mayakap nila at mahalikan at umiyak sila sa balikat ko dahil sa tuwa na nakita nila ako. Babaunin ko ang lahat ng magagandang alaala na iyon sa kabilang buhay. Pero kung bibigyan mo pa ako na isa pang pagkakataon na mabuhay, Diyos ko, ipinapangako kong igugugol ko ang natitira kong buhay na kasama sila at babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Naputol ang pagdarasal ko dahil sa mga narinig kong malalakas na pagsabog. Nagliliwanag din ang buong paligid dahil sa lakas ng mga apoy na tumutupok sa mga maliliit na bahay sa paligid. Sunod-sunod din ang mga putukan na naririnig ko at merong mga nagsisigawan at umiiyak. Napangiti din ako dahil sa aking iniisip dahil alam kong nahanap na ako ng aking mga tauhan at kapamilya. Alam ko mahirapan silang matagpuan ako pero nagawa nila. Nandito na sila at naghahasik ng matinding lagim sa paligid dahil sa galit nila sa mga taong bumihag sa akin. Mahal pa rin ako ng Diyos. Kahit makasalanan ako ay hinayaan pa rin niyang matagpuan ako ng pamilya ko. Langya, paano tayo nasundan ng mga animal na yan? Salubungin sila at patayin niyo silang lahat. Wala kayong ititirang buhay. Narinig kong sigaw ng demonyong matanda. Bastak mo na!
Ang dami nilang dalang armas. Tagilid tayo sa laban. Wala tayong ilalaban sa kanila. Narinig kong sigaw ng isang lalaki habang papalayo sa amin. Mga duwag! Huwag niyo akong iwan dito! Hoy! Pagtawag naman nito sa mga tauhan niyang tumatakas upang mailigtas ang kanilang sarili. Doon! Malakas na sigaw ng taong kilalang kilala ko. Si Reggie, ang asawa ng aking kakambal. Siya ang nakahanap sa akin. Nahanap ako ng bayaw ko. Huwag kayong lalapit sa akin! Papatayin ko to! Banta na naman ng matandang bundat habang nakatutok sa noo ko ang kanyang baril. Idiot! Malakas na sigaw na isang lalaki kasabay ng pagputok ng kanyang hawak na baril. Ang hina mo, tanda, puro kadada. Pag itinutok sabay putok para hindi ka maunahan. Ako ba't tatakutin mo? Pweh! Galit na wika ng lalaki na tila narinig ko na ang boses. Langhiya, Del Rio, gumising ka! Ang tapang-tapang mo tapos ngayon nahayaan mo na lang nakunin ka ni Satanas. Subukan mong mamatay. Langhiya ka't sasapakin ulit kita. Sad niya sa akin. Napangiti ako dahil nakilala ko rin siya. Kung sino siya. Siya? Si Samuel Lim, ang kapatid ng asawa ko. Boss! Boss! Mga boses ng aking mga tapat na tauhan ang tumatawag sa akin. Nanghihina na ako kaya iginalaw ko na lang ang aking ulo para malaman nila na naririnig ko sila. Kalaganan ninyo, lampa kong bayaw. Kailangan madala agad natin sa ospital. Baka ako naman ang lumpuhin ng kapatid ko at mga pamangkin kapag hindi ako sumunod sa pangako kung ibabalik ko sa kanila ang ama nila. Narinig ko pang utos ni Samuel. I like this guy. Kahit masakit magsalita ay mabait naman pala. Lord, salamat at hindi mo ako pinabayaan. Mabilis na kinuha ng mga tauhan ni Samuel sa Eric upang dalhin sa kanilang helicopter at isugod sa ospital. Nasa loob naman ng helicopter si Dr. Henry Miller at matyagang nag-intay sa pagbabalik ng mga kasama. Agad niyang inasikaso si Eric matapos itong ipasok sa loob ng helicopter at agad din silang umalis sa lugar at naiwan muna ang mga kasama doon upang tapusin ang kanilang laban. Bumalik sa Maynila ang helicopter upang madala sa ospital si Eric at magamot. Nagpaiwan muna si Reggie at Samuel upang siguraduhin wala nang natira sa mga kalaban nila. Si Samuel ang nagmamando sa mga tauhan nila sa mga dapat nilang gawin, habang si Henry naman ay nakatayo sa tabi ni Mr. Galvez. Habang nakatutok ang baril niya sa ulo ng matandang malaki ang tiyan. Ipunin niyo lahat ang mga bangkay at ihulog sa butas na iyan. Utos ni Samuel sa mga kasama. Mabilis naman na nagsipaghanap ng bangkay ang mga tauhan nila at isa-isang itinapon sa loob ng butas ang mga katawan ng mga kalaban na wala ng buhay. Pati ang mga may tama lang at humihinga pa ay isinama na rin nila sa loob ng butas. Parang mga hayop lang na itinatapon nila ng mga ito sa loob ng butas. May mga umiiyak at dumadaing pa pero binaliwala nilang lahat ng iyon. Itong amo nilang bundat, itali niyo sa pinakagitna at isama na sunugin. Kulang pa iyan sa ginawa niya sa ama ng mga pamangkin ko. Utos ni Samuel. Muli din niyang pinukpok ang ulo ni Mr. Galvez ng hawak niyang stick na siyang ikinasigaw ng matanda. Animal ka! Magbabayad ka kapag nakawala ko dito! Sigaw sa kanya ni Mr. Galvez. Bigla naman na nagpanting ang tenga ni Samuel kaya mabilis niyang sinipa ang kahoy sa lupa upang pumaitaas ito. Sa kanya sinalo. Agad din niyang hinataw ang katawan ng matandang bundat ng ilang beses. Gago ka? Sino ka para tawagin akong animal? Galit na tanong ni Samuel. Muli din niyang pinagalaw ang hawak niyang kahoy at isunod-sud nito ang isang dulo ng kahoy sa bibig ni Mr. Galvez. Ilang beses pa niyang inulit-ulit ang pagsudsud sa kahoy hanggang dumugo ang bibig ng matanda. May natanggal din ang mga ngipin nito dahil sa lakas ng pagkakasudsod ni Samuel dito. Sumisigaw naman sa sakit si Mr. Galvez ngunit hindi siya pinansin ni Samuel. Magtanda ka ngayon ha, matandang bundat. Pipiliin mo ang mga taong kinakanti mo ha? Pasigaw na wika niya. Hinugot din niya ang kahoy sa loob ng bibig na matanda at muli na namang inundayan ang dibdib nito
na siyang ikinalabas ng dugo sa bibig ng matanda. Ginawa pang tambol ni Samuel ang malaking tiyan ng matandang bundat at muling ibinao ng kahoy sa gitna ng tiyan nito. Dahilan ng paglabas ng maraming dugo sa ilong at bibig nito. Malakas na iyak at sigaw ang maririnig sa paligid dahil sa ginagawa ni Samuel. Ngunit tila mga bingi ang mga ito na walang naririnig kahit anong pagmamakaawa ng matanda ay hindi nila ito pinakinggan. "Boss, tapos na kami," wika ni Salde kay Samuel. Nagkumpulan na rin ang mga lalaki sa paligid ng butas at pinapanood ang mga katawan na nakalagay sa ilalim ng butas. Halos mapuno ang butas na ginagamit ng mga rebelde na taguan kapag may mga kalaban silang parating. "Lagyan ng bomba at mga granada ang butas para sa magandang libing ng mga iyan," wika ni Samuel. Agad din na nagsipaglagay ng time bomb ang mga tauhan nila sa loob ng butas. Pinaipit nila ang mga ito sa mga katawan ng mga kalaban na wala ng buhay. "Tayo na!" sigaw ni Samuel matapos sundin ng mga tauhan ng mga nais niya. Dumating na din ang mga helicopter na sasakyan nila pabalik ng Maynila. Kaya sumakay na silang lahat upang makabalik sa Maynila. Lahat din sila ay may ngiting tagumpay dahil nailigtas nila si Eric sa tiyak na kamatayan sa kamay ni Mr. Galvez. Pinindot din ni Samuel ang hawak niyang remote at kitang-kita nila ang malakas na pagsabog mula sa butas na nilagyan nila ng bomba. Iyak ng iyak sina Jane at Mirasol dahil sa sinapit ni Eric sa kamay na bumihag sa kanya. Pati si Jaime ay masakit na masakit ang loob na makita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan. Ilang beses pa niyang sinuntok ang wall dahil gusto niyang ilabas ang lahat ng sakit sa kanyang dibdib. Nagpumilit din si Maria na makita si Eric, kaya dinala siya ng mga nurse sa labas ng operating room. Habang nakaupo siya sa wheelchair, umiiyak din siya habang pinagmamasdan si Eric na nakahiga sa loob ng operating room. Bigla din niyang pinagahablot ang kanyang dextrose at mabilis na umalis sa kanyang wheelchair dahil nakita niya na nagkagulo ang mga doktor. "Eric!" Malakas na sigaw ni Marian habang pinapalo ng kamay niya ang glass panel na naghahati sa operating room at ang kanilang kinaroroonan. Nagising ako dahil sa naririnig kong boss na tumatawag sa akin. Kilala ko ang boss na iyon at tila nararamdaman ko rin ang malakas na tibok ng aking puso matapos niya akong tawagin. "Eric! Eric! Eric!" Malambing na tinig ng babaeng tumatawag sa aking pangalan. Parang nananabik akong makita siya, kaya ako bumangon at hinanap ko ang pinanggalingan ng boss ng babae. Hanggang sa bigla na lamang may lumabas na liwanag galing sa itaas. Nakita ko rin ang babaeng nakadamit ng puti. Nakalahad ang kanyang palad sa harapan ko at tila gusto niya akong hilahin patungo sa loob ng liwanag. Tinanggap ko ang kanyang kamay dahil nasasabik din ako muli siyang makita. "Babe, sumama ka na sa akin. Ang tagal ko na mag-isa doon. Ang lungkot mag-isa sa lugar na pinuntahan ko. Sumama ka na sa akin para may kasama na ako doon." Wika sa akin ng napakagandang babae. Bigla ko ding naalala kung sino siya. Kaya napangiti ako sa kanya at agad akong tumayo at sumama sa kanya. "Magiging masaya tayo doon, babe. Doon tayo muli magsisimula at mabubuhay ng masaya. Walang sakit, walang problema at walang nangingialam sa atin. Magiging malaya tayo doon, babe. Ikaw at ako lamang ang magkakasama doon at maghahabulan sa malawak na taniman ng mga bulaklak." Wika niya sa akin. "Babe, ikaw ba talaga iyan?" Tanong ko. Hindi ako maaaring magkamali. Si Helen ang babaeng nakaputi na tumatawag sa akin. "Oo, babe. Ako nga." Sagot niya sa akin. "Eric! Eric, anak! Nandito ng anak ko." Muli ako napalingon dahil sa isa pang tinig na kilalang kilala ko. "Halika, anak. Ang tagal ko nang nasasabik na makita at mayakap ka. Magkakasama na ulit tayo sa mundo at hindi na magkakawalay pa. Mahal na mahal kita, anak ko. Salamat at pinuntahan mo na ako dito. Ang lungkot dito, anak. Wala akong ibang makausap. Tanging sina daddy at mommy lang ang lagi kong kasama. Gusto ko ikaw ang kapiling ko dito. Halika na, anak, at ipapasyal kita sa hardin na punong-puno ng bulaklak." "Mommy?
Mommy, ano ginagawa mo dito? Di ba nasa heaven ka na? Bakit ka nagbalik? Oo, anak ko. Sagot sa akin ni Mommy. Hindi. Hindi ako patay. Hindi ako pwedeng mamatay. Paano si Daddy? At si Nanay? At si Marisol? Eric! Eric! Agad ako napalingon sa aking pinanggalingan. Meron din babaeng tumatawag sa akin at bakit nakakaramdam ako ng sakit habang naririnig ko siyang umiiyak ng malakas habang patuloy niya akong tinatawag.